Matapos ang mga pangyayari, inabisuhan ni Tadag ang lahat ng mga balbal na ipagbigay alam sa kanya kung meron man ng mga itong konting kaalaman ukol sa mga kultong nakalaban niya. Naniniwala kasi siya, hindi lang doon magtatapos ang engkwentro nila ng mga salung, lalo pat kilala ang mga ito bilang mapaghiganting mga nilalang. Nang marinig naman ito ng mga balbal, agad naman yung sumang-ayon ng walang kahit na ano pang binibitawang kataga. Sa pag-alis ng mga ito, ipinagpatuloy ni Tadag ang kanyang pagpapahinga sa labas ng kanyang bahay. Medyo napapaisip kasi siya sa mga nangyari, lalo pat isang pamilya ang kanyang pinaslang noong gabi. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa harapan ng kanilang tahanan dahil sa pagsilay niya sa pangkat ni Teniente Gimo na biglang lumapag sa lupa. Paglapit ng mga ito sa kinaroroonan niya, nasipat naman niya yung nakangisi habang nagwiwika ng "Masyado ng patag sa itaas, Tadag. Habang naglalakbay kami kanina, alam namin na nagpagapas ka na. Meron sana akong pabor kung ayos lang. Maaari bang humingi sa'yo ng isang sakong palay?" Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, agad naman siyang napabuntong hininga habang sumasagot dito ng "Ay nako, oo Gimo, kakagapas lang namin kaninang umaga. Pwede ka namang humingi, pero dapat paghihirapan mo din kagaya ng mga trabahador ko. Hindi man sa pagdadamot, pero para makuha mo ang gusto mo, kinakailangan mo yung paghirapan. Isa yan sa mga batas ng mundo na umiikot sa bawat komunidad ng mga tao." Matapos nitong makapagsalita, tanging pagngisi lang naman ang nagawa ni Teniente Gimo habang nananatiling tahimik. Maya-maya pa, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon, sabay sabing magtatrabaho sila kinabukasan sa lupain ni Tadag para makuha ang isang sakong palay. Kinakailangan kasi nila ito, lalo pat may mga pinapakain silang hayop sa kanilang lugar. Sa pagwakas ng kanilang pag-uusap, agad namang umalis ang pangkat nito. Hindi naman yun pinigilan ni Tadag, lalo pat inaasahan niyang tutulong yun kinabukasan. Lumipas pa ang ilang minuto, minabuti na din niyang pumasok sa loob ng kanyang tahanan para magpahinga. Kinabukasan paggising niya, hindi pa man siya nakakabangon, naririnig na niyang kumakatok ang pangkat ni Teniente Gimo. Kasama nito ang iilan sa kanyang mga trabahador na kanina pang naghihintay sa kanyang utos. Dahil sa pagdating ng mga ito, kung kaya't hindi na nakapag-almusal itong si Tadag. Wala naman yung problema sa kanya, lalo pat di hamak na mas mahalaga ang paggapas ng mga pananim nila. Sa pagsapit ng 7:00 ng umaga, doon na nag-umpisa ang paggapas. Yung trabahador niyang may kasamang bata, minabuti niyang idikit sa pangkat ni Teniente Gimo nang sa gayoy madali nila yung makita. Sinigurado niya ding malayo yun sa gitna ng kakawan para naman kahit papaano, hindi ito basta-bastang madukot ng mga miyembro ng kulto. Sa pagpapatuloy ng gapasan, paikot-ikot itong si Tadag sa kanyang lupain. Marami man ang nagtatanong ukol sa kanyang ginagawa, minabuti niyang wag na lamang itong pansinin. Nang marating niya ang kinaroroonan nila Teniente Gimo, pansamantala muna siya doong nanatili para pagmasdan ang ginagawa ng mga ito. "Manong Tadag, mukhang hindi ka mapakali ah. May problema ba? Kanina pa kasi kitang nakikitang paikot-ikot dyan eh. Pakiramdam ko tuloy, wala kang tiwala sa mga tauhan mong nagtatrabaho sa'yo." Uwi ka ni Teniente Gimo nang masipat nitong napakalayo ng paningin ni Tadag. Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang nakuha ang atensyon ng kanyang kaibigan. Pagtitigan nilang dalawa,
Mabilis na namang lumakad si Tadag papalapit sa pangkat niya habang nananatiling walang imik. Nang ilang pulgada na lamang ang kanilang pagitan, bigla namang bumulong sa kanya si Tadag ng, "Maging alisto ka, Gimo. Nararamdaman ko ang mga nagkukubling kulto sa lupain ko. Kanina ko pa sila hinahanap pero masyadong malakas ang kanilang sabulag. Alam mo naman, hindi ko hawak ang kakayahan at abilidad ni Kaptan. Kung pagkukubli ang pag-uusapan, para lang akong ordinaryong tao." Matapos naman itong marinig ni Tiniente Gimo, agad naman itong tinalasan ng kanyang pandamas sa paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, pagsilay nito sa gitnang parte ng kakawan, bumungad sa kanya ang presensya ng mga kulto. Bagaman hindi niya yun nakikita, malakas ang kutob niya na naroon sa lugar na yon ang hinahanap ni Tadag. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung inabisuhan na tumungo sa lugar na yon. Pagkarinig ni Tadag ng kanyang sinabi, hindi na sila nag-alangan pang pumunta sa nasabing lugar. Maya-maya pa, pagdating nila sa gitnang parte ng kakawan, bumungad sa kanila ang 3 bakang kulay itim na abalang-abala sa pag-aamoy ng lupa. Di kalayuan sa kinaroroonan nito ay ang batang umaakyat sa mga puno ng kakao para kumuha ng bunga. Sa pagsilay doon ni Tadag, agad naman niyang inutusan ng bata na bumaba. Sinigurado din niyang walang kulto sa lugar upang hindi sila magulat sa mga biglaang pag-ataking maaaring isagawa ng mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, nanatiling nakikiramdam lang naman si Tiniente Gimo at ang kanyang grupo. Hindi rin nila ibinaling ang kanilang paningin sa ibang lugar upang masigurong hindi sila maaatake ng mga baka nang hindi nakapaghanda. Sa pagkuha ni Tadag sa bata, dali-dali naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng Tiniente para kausapin ito ukol sa mga baka. Nang mapagtanto niyang wala namang ginagawang kakaiba ang mga bakang yon, doon niya nakumpirma na maaaring tagapagmasid lamang ito ng mga kulto. Ayon pa kay Tiniente Gimo, maaaring nasa paligid lamang ang nilalang na kumokontrol sa mga hayop na naroon sa kanilang harapan. Naniniwala din ito, sino man ang may kontrol sa mga baka, paniguradong nagtatangan ng hindi basta-bastang karunungan. Dagdag pa nito na, kalimitan niyang nakikita ang ganoong abilidad sa mga salum niyang kaibigan. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, hindi na siya nagdalawang isip na ilahad kay Tiniente Gimo ang tungkol sa mga salum na kanyang pinaslang. Lahat ng kanyang ginawa sa pamilyang yon ay tapatan niyang isinalaysay kay Gimo nang sa gayoy makapagbigay ito ng babala sa kanya kung sakali man. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Tadag na hindi malabong may nakatunog sa kanyang ginawa. Naniniwala kasi itong si Gimo, hindi mahirap para sa mga salum na matunto ng kanilang uri at maramdaman ang presensya ng mga ito kung yun man ay nalalagay sa panganib. Bagaman milya-milya ang layo ng teritoryo ni Tadag, nasisiguro niya pa rin may nakatunog sa kanyang ginawa. Patunay na rito ang mga bakang bumisita sa kanyang lugar para magmasid. Matapos niyang marinig ang mga bagay na yon, doon na siya nakaramdam ng hindi maipagkakailang kagalakan para muling makipaglaban. Sa isip-isip ni Tadag, mapaglalaroan na naman niya ang mga salum at magkakaroon na din siya ng pagkakataon para makahuli ng isa sa mga ito. Pakay ni Tadag na makuha ang pinakapinuno ng mga nilalang na yon upang magawa niya itong mapag-aralan. Kung hindi niyo kasi na itatanong, itong si Tadag, likas na talagang henyo pagdating sa pag-aaral ng parte ng mga katawan. Isa yon sa kanyang mga nakahiligan magmula noong tinangan niya ang bertud ng agaras.
Napagtanto kasi noon ni Tadag na upang magawa niyang maunawaan ang katawan ng mga aswang, kinakailangan niya yung mapag-aralan at maunawaan. Hindi kasi siya noon gaanong kumbinsido na purong usal lamang ang pinanghahawakan ng mga ito para makapagpalit ng anyo. Naniniwala siyang bukod sa mga matatalinhagang usal, katakatakot din na ritual ang ginagawa ng mga ito para lamang maisakatuparan ang kanilang pagbalik sa kanilang orihinal na wangis. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, nagpasya sila Teniente Guimon na hayaan na muna pansamantala ang mga baka. Hindi naman yun makakalayo, lalo pat walang kontrol sa isipan ng mga ito ang mga nilalang na gumagamit sa kanila. Habang abala sa pangunguha ng kakawang pangkat ni Gimo, nananatiling nagmamasid lamang itong si Tadag habang patuloy na nakikiramdam sa paligid. Maya-maya pa, pagdating ng iilang mga trabahador niya, agad naman niya yung sinamahan pabalik sa imbakan. Bukod kasi sa marami na yung kuha, ramdam din niya ang pagod ng mga ito. Bago niya tuluyang iwan ang pangkat ni Teniente Guimo, kabiling-bilin na niya sa grupo na hulihin ang sinumang kahina-hinala sa lugar. Mariin niya ding inilahad sa mga ito, purong mga ordinaryong tao lamang ang kanyang trabahador noong araw na yon. Sa pagbalik niya sa imbakan ng kanilang mga naani, doon na niya tinipon ang mga magsasakang nagtatrabaho sa kanya. Isa-isa niya yung tinanong kung meron ba yung nalalaman tungkol sa mga salong nang sa gayoy maging madali na lamang para sa kanila na matunto ng pugad ng mga ito. Matapos naman yung marinig ng mga magsasaka, dali-dali naman siyang kinalabit ng ama ng batang kanyang tinulungan. Pagsilay niya rito, seryoso naman yung napatitig sa kanya habang nagwiwika ng, Manong Tadag, may kilala ho akong albularyo sa bayan. Bumisita ho kayo sa kanya. Malakas ho ang aking kutob na meron siyang alam sa mga nilalang na inyong hinahanap. Kamat ho ang pangalan niya. Madali mo siyang makikita sapagkat kilala din siya sa baryo. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, tumangulang naman siya bilang pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Matapos nun, muli na niyang pinabalik ang mga magsasaka para gumapas. Pinaiwan niya sa imbakan ng mag-ama nang sa gayoy makausap niya ito ukol sa albularyong tinutukoy nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na nasa edad 80 taong gulang na ang albularyo. Kilalang manghihilot at bihasa sa pagbibigay ng alay sa mga engkantong nanggagambala. Ayon pa sa kanyang trabahador, madaling malapitan ng matandang yon, gawa ng bukas ang bahay nito sa sinumang nangangailangan ng kanyang tulong. Kahit nga aswang, pinapapasok yun ng matanda basta ba'y meron itong kailangan sa kanya. Dagdag pa nito na kahit nasa ganoong edad na ang albularyo, ni minsan hindi niya yun nakita ang nagkasakit. Madalas niya din yung masilayan na nagpapasa ng mga panggatong sa kabila ng edad nito. Dahil sa sinabi ng lalaking yon, agad namang napaisip itong si Tadag. Maigi niya kasing hinuhulaan noon kung ano ba ang tangang mutya ng matandang yon. Maya-maya pa, bigla naman siyang tinapik ng lalaki, gawa ng napansin itong animoy meron siyang malalim na iniisip. Hindi naman yung kinibo ni Tadag sa kadahilanang naniniwala siya na hindi na kinakailangan malaman ng lalaking yon ang tungkol sa pakay niya. Sa pagsapit ng hapon, matapos ang kapasan, agad naman siyang nagpasama patungo sa tahanan ng albularyo. Pansamantala niyang iniwan sa pamamahala ni Teniente Guimo ang pag-iimbak ng mga ginapas nila. Gawa ng sa lahat ng taong naroon, tanging si Guimo lamang ang pinagkakatiwalaan niya. Habang binabagtas nila ang daan patungong baryo, panay naman ang kanilang pag-uusap ng lalaki. Ang palaging paksa nila
ay ang tungkol sa matandang albularyong pupuntahan niya. Makalipas pa ang ilang minuto nang makasilay sila ng isang maliit na kubo sa tabi ng puno ng kawayan, agad naman yung itinuro ng lalaki habang nagwiwika sa kanya ng, "Yan ho, Manong Tadag, ang bahay ni Tandang Kamat. Sige ho, pumasok lang ho kayo. Sigurado naman akong nariyan siya sa loob. Manong Tadag, uuwi na ho kami ng anak ko ha. Marami pa ho kasi kaming gagawin sa bahay. Kung wala lang sana akong trabaho, ikinagagalak kong samahan kayo rito." Nang marinig ni Tadag ang sinabi nito, hindi naman siya tumutol sa nais mangyari ng kanyang trabahador. Sa pag-alis ng mag-ama, kampante naman niyang pinasok ang bahay ng matanda. Habang naglalakad siya papalapit, unti-unting nagiging malinaw sa kanya ang isang maliit na kandila na nakasindi sa loob. Sa pagdating niya sa pinto ng kubo, dahan-dahan naman siyang nagkakakatok upang ipagbigay alam sa matanda ang kanyang presensya. Subalit habang nagmamasid siya sa loob ng bahay nito, laking gulat na lamang niya nang marinig niya ang pag-ubo ng matanda habang nagwiwika ng, "Bulag ka ba? Pumasok ka na. Kanina pa ako nakaharap sa iyo rito." Dahil sa sinabi nito, halos panay naman ang paglingalinga ni Tadag sa paligid. Alam niyang nasa harap niya lang ang matanda, pero nakapagtatakang hindi niya yun nagagawang makita. Kung hindi pa siya hinawakan sa kamay nito, hindi niya pa yun tuluyang maaaninag. Sa pagpasok niya sa loob, bumungad sa kanya ang mga lumang litrato na nakasabit sa dingding ng bahay. Pagsilay niya sa mga ito, doon niya napagtantong isa palang sundalo ang matandang yon na nakipaglaban noong panahon ng digmaan. Lumipas pa ang ilang minuto. Nang makaupo na siya, agad naman siyang tinanong ng matanda kung ano ang kanyang kailangan. Nang marinig naman yon ni Tadag, seryoso lang naman niya yung pinagmasdan habang inilalahad dito ang kanyang pakay. Ayon kay Tadag, nais niya sanang humingi ng detalye roon ukol sa eksaktong kinaroroonan ng mga salum. Dagdag pa niya na kaya lang naman niya hinahanap ang lahi ng mga nilalang na yon sapagkat nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang kani-kanilang mga panig. Iniwasan niya ding magsinungaling sa matanda, gawa ng naniniwala siya na kapag ginawa niya yon, tanging kasinungalingan lang din ang makukuha niyang kasagutan. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, halos hindi nito maiwasang magulat sa kadahilan ng kita niya sa pagmumukha ni Tadag ang pagiging tapat nito sa mga katagang inilahad nito. Hindi rin maipagkakaila ang labis na pagkamangha ng matanda ukol sa katapangang kanyang ipinakita. Halos inabot din yun ng ilang minutong nakatitig sa kanya bago nito nagawang sumagot ng, "Nakakatuwa ka namang kausap. Alam mo ba, na sa buong araw kong ito, ikaw ang pinakamatapat na taong nakausap ko. O siya, dahil yan ang sinimulan mo, makakaasa kang yan din ang tatapusin ko." Kasabay ng pagwika ng matanda ay siya namang paglahad nito sa kanya ng tungkol sa mga salum. Tapatan din itong sinabi kay Tadag na ang bawat lugar na maaaring pinagkukublian ng mga ito. Dagdag pa ng matanda, hindi nalalayo sa kanilang lugar ang pinakapugad ng mga kulto na kanyang hinahanap. Mariin din itong inilahad sa kanya ang dahan-dahang paglakas ng puwersa ng mga salum sa lugar nila noong araw na yon. May kutob itong may nangyayaring masama sa kadahilan ng yon ang unang beses sa loob ng 3 taon na naging malakas ang pagpaparamdam ng mga salum sa kanilang lugar. Alam mo, iho, hindi mo sila kakayanin ng nag-iisa. Kailangan mo ng katulong. May kasama ka ba? Kung makikipagdigma ka sa mga salum,
hindi sapat yung lakas mo. Batid kong pinapalakas ka lang ng mutyang tangan mo. Kapag nawala yan, wala kang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Wika ng matanda matapos nitong mailahad sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Dahil sa sinabi nito, hindi maipagkakaila ni Tadag ang katotohanan sa likod ng mga katagang binitawan ng albularyo. Mahirap ang tanggapin, subalit alam niya sa kanyang sarili na yon ay totoo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon napansin ng matanda ang singsing na kanyang tinatangan. Bagaman hindi niya yun sinambit sa kanilang pag-uusap, tila bang may konting kaalaman ng albularyo ukol sa bagay na nasilayan nito. Nang dumating na sa puntong hindi na maatim ni Tadag ang pagsipat nito sa kanyang singsing, wala na siyang nagawa kundi ibulgar ang tungkol sa diwata na si Kaptan. Bagaman isa yung malaking sikreto para sa kanya, wala na siyang pagpipilian sa kadahilan ng kailangan niya ang tulong ng matanda. Hindi niya kayang maipagkaila noon na bukod sa puwersa ni Tiniente Gimo, kinakailangan niya din ang kakayahan ng isang individual na malalim na ang karanasan sa pakikidigma at sa karunungan ng kanan. Matapos naman niya yung mailahad, halos hindi naman makapagsalita ang albularyo dahil sa labis na pagkagulat. Alam nito ang tungkol sa diwatang nagngangalang Kaptan, subalit hindi yun makapaniwala na tinatangan ni Tadag ang kakayahan nito. Upang hindi na yun magduda, pinili niyang pakitaan yun ng iilan sa abilidad ng diwata. Sa pagkumpas niya ng kanyang daliri sa hangin, bigla namang nagkaroon ng siga ang mga kandilang naroon sa altar ng matanda. Pinalitaw niya din sa kinaroroonan nila ang espiritual na anyo ng Kaptan upang ang mga mata mismo nito ang magkumpirma. Dahil sa ginawa noon ni Tadag, walang pagdududa namang napaniwala ang matanda sa kanyang ipinakita. Paglaho ng Kaptan sa kinaroroonan nila, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang seryosong nagwiwika ng, Delikado yung kakayahan mo, iho. Kailangan mo ng guro na magtuturo sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi gaanong mahirap ang dadanasin mo. Nararamdaman ko sa iyong katawan. Konting pagsasanay na lamang ang iyong kinakailangan. Dagdag pa ng albularyo, na bagaman nasa ganoong estado pa lamang si Tadag, nasisiguro niyang kapantay na ang lakas nito ng isang dalubhasang antingero. Mariin kasing naniniwala ang matanda na kung mahina ang kanyang isip at pangangatawan, hindi niya kakayaning tanganin ng ganoong katagal ang anumang bagay na nagmumula sa Kaptan. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na naisipan ni Tadag na magpaalam. Bago sila naghiwalay, nangako naman ang matanda sa kanya na bibisita sa kanyang lugar kinabukasan. Sa pagbalik ni Tadag sa kanyang tahanan, bumungad sa kanya ang pangkat ni Tiniente Gimo, bitbit ang 2 sako ng bigas. Pagsilay ng mga ito sa kanyang naglalakad, nakangisi naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa nais nila. Ayon kay Gimo, ang 2 sakong bigas na hawak ng kanyang kasama ang magsisilbing bayad sa trabahong ginawa nila sa ilalim ng pamamahala ni Tadag. Dagdag pa nito na, hindi biro ang pagbabantay sa impakan ng mga ginapas lalo pat 10 oras na ng gabi. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya tumutol sa kadahilanang nasulit din niya ang trabahong ginawa ng pangkat nito. Sa pag-alis ni Tiniente Gimo, mariin naman niyang inihabilin sa mga ito na bumalik sa araw ng Huwebes gawa ng hahanapin nila ang pugad ng mga salung. Bago lumisan ng pangkat ng kanyang mga kaibigan, itinuro ni Gimo sa kanya ang kinaroroonan ng 2 baka na dinala nila. Wala nang tanim ang mga yan. Mga ordinaryong baka na sila.
Tadag, mag-iingat ka dito ha. Alalahanin mo, wala kang kasama rito. Seryosong wika ni Teniente Gimo bago yun umalis. Matapos naman itong marinig ni Tadag, ngumisi lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Sila ka mo ang mag-ingat." Sa paglalim pa ng gabi, wala namang ibang inisip si Tadag kundi ang pagbisita ng albularyo sa bahay niya. Halos hindi na siya mapakali noon gawa ng inaasahan niya ang pagtuturo nito ukol sa pamamaraan kung papaano pa mas lalong palawagin at palalimin ang kakayahan ng singsing ng Kaptan.